Lahat ba sa atin dito nakaranas na mag-assume? Ayun, naging asyumera at asyumero ka na rin ba sa buhay mo? Hello everyone, welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. Assuming ako na ako lang ang one and only mo. Charot. Magandang araw! Welcome back! At syempre sa mga hindi pa po nakakaalam sa bago dito sa ating channel, may mga pagkakataon po talaga na wala tayong live on-cam video. Gaya ngayon kasi weekend and sometimes during weekdays kapag medyo may dinaramdam o may mga ginagawa tayong importante. Pero huwag kayong mag-alala dahil as much as possible, sisikapin natin na fresh na mga stories ang ating maibabahagi sa inyo gaya ng atin nalang storya na pagsasaluhan natin sa hapon na ito. Hindi na natin to patatagalin. I know you are all excited. Eto na po ang ating tampok na kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat. Siguro nung araw na napansin kong iba ang ngiti niya kapag mag-isa lang siya. O baka naman nung mga panahong ako lang ang laging naghahanap ng dahilan para mapahaba ang aming usapan. Dear Mama Mia, ako po si Jello. 29 na taong gulang. Isa akong civil engineer na halos buong buhay ay inalay ko na sa aking trabaho. Hindi ako yung tipo ng lalaking madaling umibig. Sa katunayan, ilang beses na akong tinutukso-tukso ng mga kaibigan ko dahil hanggang ngayon ay wala pa rin akong asawa. Sabi nila, masyado raw mataas ang standards ko. Ang totoo, hindi naman. Takot lang akong magmahal ng mali. Hanggang sa nakilala ko si Elise. Tahimik siya, hindi mahilig makipagkwentuhan, at yung tipo ng babae na laging may bit-bit na libro kahit saan pa man siya magpunta. At kapag lunch break, imbis na makisabay sa tawanan ng opisina, mas gusto niyang maupo sa ilalim ng malaking akasya sa likod ng building namin. Doon ko siya unang napansin. Hindi dahil maganda siya, kundi dahil sa kakaiba ang kanyang persona. May mga taong kahit walang sinasabi, parang may libo-libong kwentong gustong ikwento ang kanilang mga mata. At ganun si Elise, Mama Mia. Sir Jello, napalingon ako. Siya yun. Pwede po bang makahiram ng metro? Oo naman. Nakangiti kong sagot. Mula noon, unti-unti kaming naging magkaibigan. Hindi naman mabilis ang mga pangyayari. Hindi rin pilit. Parang ulan na dahan-dahang bumabagsak. Hanggang sa hindi mo namamalayang basang-basa ka na pala. Sa loob ng 2 taon, halos alam ko na lahat ng tungkol sa kanya. Ang paborito niyang kape, yung ayaw niya ng maingay, yung pagiging takot niya sa kulog, at pagiging mahilig niya sa pagsusulat. Pero may isang bagay na hindi niya kailanman ikwenento. Ang laman ng maliit niyang lumang kwaderno. Lagi niyang dala-dala ito, minsan nasa bag, minsan nasa mesa. Minsan hawak-hawak lang niya ito habang nakatingin siya sa malayo. Tinanong ko nga siya minsan journal mo ba yan? Ngumiti lang siya. Tinatago ko rito ang mga bagay na hindi ko kayang sabihin ng malakas, sir. Hindi ko na pinilit. Akala ko normal lang yun. Lahat naman tayo may mga lihim, hindi ba? Isang Sabado ng hapon, may outreach program ang kumpanya namin sa isang maliit na bayan. Pagkatapos ng programa, naglakad-lakad ako sa lumang parke habang hinihintay ang pagdating ng service.
Tahimik, mahangin. May malaking puno ng akasya din doon katulad sa opisina. Habang naglalakad ako, may napansin akong pamilyar na kulay ng notebook sa ilalim ng isang bangko. Kinabahan ako. Lumapit ako. Pagkakita ko pa lang ng takip, nakilala ko agad ang may-ari nun. Kay Elise yun. Sigurado ako. Tinawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Nag-message ako at wala ring reply. Binuksan ko ang unang pahina para sana hanapin ang pangalan niya. Hanggang sa may nabasa akong isang linya. May isang taong hindi niya alam na siya ang dahilan kung bakit gusto kong gumising araw-araw. Napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil naisip ko na baka ako yun. Ang dapat ginawa ko ay isinara ko na lang ang kwaderno. Dapat hindi ko na pinagpatuloy ang pagbabasa. Pero minsan, mas malakas ang kuryosidad kesa sa konsensya. Unti-unti kong ibinalik ang pahina. At doon nagsimula ang gabing tuluyan kong binago ang tingin ko sa pag-ibig. Hindi ko alam noon na bawat salitang babasahin ko ay unti-unti palang bubuo o dudurog sa pusong matagal nang umaasa na baka mahal din niya ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig sa unang pahina ng kwaderno, Mama Mia. Pakiramdam ko, huminto ang oras. Humigpit ang hawak ko rito habang pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na isara na yun. Na hindi nararapat na basahin ko yun dahil personal na gamit yun ni Elise. Na mali ang ginagawa ko. Hindi akin yung kwaderno. Hindi ko dapat binabasa o pinakekealaman ng mga bagay na hindi naman para sa akin. Pero ewan ko kung maniniwala ka, Mama Mia. Parang may kung anong puwersang humihila sa akin. Marahil ay pag-asa, marahil ay kuryosidad, o baka naman pag-ibig. Dahan-dahan kong ibinalik ang pahina. At doon may nabasa na naman ako. Hindi niya alam na siya ang dahilan kung bakit hindi na ako natatakot pumasok sa opisina araw-araw. Napangiti ako, Mama Mia. Isa lang ang ibig sabihin nun. Ang taong kanyang tinutukoy ay nasa opisina. Ang taong kanyang tinutukoy ay alam at kilala ko kung sino. Naalala ko ang unang araw niya sa kumpanya. Tahimik lang siyang nakatayo sa lobby habang hawak ang folder ng requirements niya. Halatang kinakabahan. Ako ang natasang maglibot sa kanya sa buong opisina. Halos hindi siya nagsasalita noon. Ako tong puro kwento ng kwento sa kanya. Hanggang sa bigla siyang natawa nang sabihin kong, "Kapag naligaw ka rito, huwag kang mag-alala. Kahit 10 taon na ako dito naliligaw pa rin naman ako." Yun ang unang beses kong narinig ang tawa niya. Kahit ang totoo ay biro lang naman yun, Mama Mia. Hindi naman ako 10 taon sa kumpanyang yun. Sobra naman. Sa totoo lang, napakagandang pakinggan ng kanyang tawa. Maliit, mahinhin, pero totoong totoo. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Hindi siya gwapo sa paningin ng iba, pero para sa akin, siya ang pinaka-komportableng tignan. Isa na naman ang nakumpirma ko. Lalaki ang tinutukoy niya. Lalaki sa opisina. Napahawak ako sa dibdib ko, Mama Mia. Ako yun.
Sigurado akong ako yun. Hindi naman talaga ako kagwapuhan eh. Lagi pa nga akong tinutukso-tukso ni na Brian. Alam mo pre, kung hindi ka engineer, hindi ka papansinin ng babae. Yan ang lagi nilang panukso sa akin. Natatawanan ko lang. Pero ngayon, pakiramdam ko, may isang taong tumitingin pala sa akin nang higit pa sa nakikita ng iba. Sa sumunod na pahina, nabasa ko na naman. Hindi niya alam, nakabisado ko na ang oras ng pagdating niya sa opisina. Napangiti ulit ako. Ako kasi ang laging nauunang dumating sa opisina. Eksaktong 7:00. Pagdating ko, wala pang tao. Maliban na lang kay Elise. Lagi ko siyang naaabutang nagtitimpla ng kape. Akala ko, nagkataon lang ang lahat ng yun. Pero hindi pala. Mukhang inaabangan nga yata niya ako, Mama Mia. Habang tumatagal ang pagbabasa ko, lalo akong naniniwalang ako ang tinutukoy niya. Pareho kasi ang mga alaala, pareho ang mga lugar, pareho ang mga pangyayari. Parang bawat pahina ay kumpirmasyon ng matagal ko nang hinihiling sa itaas. Hindi lang pala ako unti-unting nahuhulog. Hindi lang pala ako. Siya rin pala, nahuhulog din pala sa akin ng palihim. Hindi nga lang niya pinapakita. Bigla kong naalala ang birthday ko noong nakaraang taon. May maliit na kahon na naiwan sa mesa ko. Walang pangalan. Pagbukas ko, isang customized fountain pen ang nandoon. May maliit na note. Para mas marami ka pang mapirmahang mga pangarap. Computerized at printed yung note na yun, Mama Mia, kaya hindi ko kilala ang sulat kamay. Hinanap ko noon kung sino ang nagbigay. Walang umamin. Pero ngayon, mukhang malinaw na. Baka siya yung nagregalo sa akin noon. Napangiti ako habang ipinagpapatuloy ko ang pagbabasa. Unti-unti nang nabubuo ang mga pangarap sa isip ko. Paano kung sasabihin ko na rin sa kanya ang nararamdaman ko? Paano kung tama nga ang iniisip ko? Paano kung pareho lang pala kaming naghihintayan? Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong gusto ko nang bumuo ng pamilya, Mama Mia. At syempre, ang gusto kong kasama ay walang iba kundi siya, si Elise. Maya-maya may isang pahina na tila mas bago kaysa sa iba. Mas maayos ang sulat. Mas maingat. Parang ilang beses isinulat bago tuluyang natapos. Huminga ako ng malalim bago ko ito binasa. Minsan naiisip kong sabihin ko na kaya ang totoo. Napangiti ako sa nabasa kong yun. Huwag ka nang matakot. Bulong ko. Sasabihin ko rin naman sa'yo na pareho tayo ng nararamdaman. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Pero natatakot akong masira ang pagkakaibigan namin eh. Napakagat ako ng labi nung mabasa ko yun, Mama Mia. Eksakto. Pareho kami. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ako umaamin. Mas gugustuhin ko nang manatili siya sa buhay ko bilang kaibigan kaysa sa tuluyan siyang mawala kung sakali mang hindi pareho ang aming nararamdaman. Biglang may nahulog na maliit na litrato mula sa pagitan ng mga pahina. Dinampot ko yun. Ngumiti ako dahil ang nakita ko ay picture naming dalawa ni Elise. Kuha nung company outing. Magkatabi kami habang parehong nakangiti.
Hindi ko maalala kung bakit nasa kanya ang letratong yun. Pero dahil dun, Mama Mia, ay lalo lang akong naniwala na lahat ng ito ay hindi maaaring nagkataon lang. Lahat ng ito ay may ibig sabihin. Hanggang sa mapansin ko ang isang bagay, Mama Mia. Sa likod ng letrato may nakasulat na petsa at isang pangalan. Hindi ko agad naintindihan. Hindi malinaw ang sulat. Parang nabasa ng ulan. Ang nababasa ko lang ay, "Hintayin mo lang ako." At ang unang dalawang letra ng sa tingin ko ay pangalan ay DA. Napakunot ang noo ko. DA. Bakit hindi GE? Jello ang pangalan ko. Bakit DA? Nagkaroon ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Sinubukan kong baliwalain. Siguro, baka naman, ginawan niya ako ng palayaw. Siguro maling basa lang. Siguro hindi yun pangalan. Siguro marami pa akong hindi alam. At ang hindi ko alam noon, ang susunod na mga pahina ay ang sisira sa lahat ng pinaniniwalaan ko sa mga nabasa ko. Hindi na mawala sa isip ko ang nakasulat sa likod ng letrato. Yung may parang nabura, pero ang nakita ko lang ay DA. 3 segundo. Yun lang ang itinagal ng pagtitig ko roon, pero pakiramdam ko ay ilang oras na ang lumipas. Pinikit ko ang mga mata ko. Huwag ka ngang mag-overthink, Jello. Sabi ko sa sarili ko. Baka naman hindi lang malinaw ang sulat. Huminga ako ng malalim bago ko muling binuklat ang kwaderno. Sa pagkakataong yun, hindi na ako naghahanap ng mga salitang magpapasaya sa akin. Ang hinahanap ko na, Mama Mia, ay kasagutan. Ang sumunod na pahina ay walang petsa. Iisang talata lang ang nakasulat. Masaya akong makita siyang tumatawa kahit hindi ako ang dahilan. Napangiti ako ng bahagya. Oo nga naman, bulong ko sa sarili ko. Ganun talaga kapag mahal mo ang isang tao eh. Pero habang binabasa ko ang mga kasunod na linya, unti-unting nagbago ang ekspresyon ko. Mas mahalaga ang kaligayahan niya kaysa sa nararamdaman ko. Napaisip ako, Mama Mia, hindi ba't yan din ang iniisip ko para sa kanya? Bakit parang masyadong pamilyar ang sakit na nakatago sa bawat salita? Binuklat ko pa ang isa pang pahina. May maliit na tuyong bulaklak na nakadikit sa pagitan ng mga papel. Naalala ko agad yun. 3 buwan na ang nakalipas. Nagkaroon ng tree planting activity ang kumpanya para na rin sa mga charity works nito. Habang pauwi kami, may nahulog na maliit na puting bulaklak sa balikat niya. Tinanggal ko yon at biro kong sinabing, "Souvenir." Tumawa lang siya. Kala ko itinapon niya yung bulaklak, pero hindi pala. Iningatan niya pala. Napahawak ako sa noo ko. Kung hindi ito pag-ibig, ano pa ba ang tawag dito? Patuloy akong nagbasa. Minsan gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, pero hindi pwede. Napabuntong hininga ako. Hindi pwede. Ilang beses ko ring sinabi sa sarili ko ang salitang yun. Hindi pwede ngayon. Kapag masanda na, kapag sigurado na, kapag nasa tamang panahon na. Habang lumalalim ang gabi ay lalo akong nalulunod sa bawat pahina. Hindi ko na namalayan, Mama Mia, na nagkaroon pala ng announcement ang kumpanya na hindi makakarating yung service kasi nagkaroon daw ng aberya at nagkaroon ng banggaan.
Kaya kailangan daw na manatili ito doon para sa investigasyon. Ibig sabihin, kailangan naming manatili sa bayan na yon. At yung HR namin ay nag-book na ng mapagstay-stayhan naming lahat. Habang sila ay abala dahil hindi kami makakauwi, ako naman ay abala dun sa kwaderno. May mga kwento tungkol sa mga simpleng pangyayari sa opisina. May mga pagkakataong pareho kaming naulanan. May mga araw na sabay kaming nag-overtime. May mga pagkakataong pareho kaming naiwan sa pantry habang naghihintay na humupa ang ulan. Lahat yun nandun, nakasulat. Na para bang isinulat niya ang buong pagkakaibigan naming dalawa. Hanggang sa dumating ako sa isang pahinang may malaking bakanteng espasyo. Sa ibaba nito ay may isang maikling pangungusap. Kung mababasa kaya niya ito, huhusgahan kaya niya ako? Napakagat ako sa labi. Parang ako ang kinakausap niya dun sa mga salitang yun. Parang sinasadya ng tadhana na ako ang makabasa ng kwadernong yun. Kinabahan ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Hindi ko piniling magmahal ng ganito. Sinubukan kong umiwas. Sinubukan kong kalimutan. Pero sa tuwing nakikita ko silang magkasama, natigilan ako, Mama Mia. Sila? Inulit-ulit kong binasa ang dalawang salitang yun. Silang magkasama. Hindi. Hindi maaaring ako ang tinutukoy nito. Wala naman kasi akong kasintahan eh. Hindi rin ako madalas na may kasamang babae sa opisina. Bakit sila? Biglang bumalik sa isip ko ang isang alaala. Isang buwan nang nakalipas, madalas akong makita ni Elise na kasama si Dave. Magkaibigan kami ni Dave simula pa nung kolehiyo. Pareho kaming engineer. Pareho rin kami na sabay natanggap sa kumpanyang yun. At dahil magkaibigan na kaming dalawa, magkasabay kaming kumakain. Magkasabay umuuwi. Halos kambal na nga ang tawag sa amin ng mga tao sa opisina. Napaupo ako ng tuwid. Hindi pwedeng ang DA dun sa litrato ay Dave. Mabilis kong binalikan ang mga naunang pahina. Bigla akong napansin ang mga detalyeng kanina ay hindi ko binigyan ng pansin. Hindi niya kailanman isinulat ang pangalan ng lalaking mahal niya. Hindi niya kailanman sinabing engineer ito. Hindi niya kailanman sinabing ako yun. Ako lang ang nag-assume. Ako lang ang nagdugtong-dugtong ng mga peraso. Ako lang ang naniwalang ako ang bidang lalaki sa kwentong yun. Humigpit ang hawak ko sa kwaderno. Pakiramdam ko ay may unti-unting bumabagsak sa loob ko, Mama Mia. Parang bahay na matagal nang inaanay. Mukhang matatag sa labas pero isang maliit na katotohanan lang ay guguho na ang lahat. Sa pinakahuling pahinang nabasa ko sa gabing yun ay may isang pangungusap na halos hindi na mabasa dahil sa mga patak ng tuyong luha. Alam ko kung kaninong luha yun. Siyempre kanino pa ba kundi sa nagsulat nito. Sana balang araw, mapatawad ko rin ang sarili ko sa pagmamahal sa taong hindi kailanman magiging akin. Napatigil ako, Mama Mia. Hindi dahil sa sakit ng pangungusap, kundi dahil sa unang pagkakataon. Naramdaman kong baka hindi lang ako ang masasaktan sa kwentong to. Dahil ang totoo, mukhang lumilinaw na ang katotohanan na hindi naman talaga ako ang lalaking tinutukoy niya sa mga isinulat niya.
Mama Mia, nabigla na lang ako nung may tumawag sa akin. Agad kong itinago yung kwaderno. Tinawag ako ng isa naming kasamahan. Ang sabi ay nakapag-arrange na raw ang HR namin ng aming matutuluyan sa gabing yun. Dahil bukas pa raw ng madaling araw kami masusundo. Magdamag akong nakatulog. Hindi dahil namamahay ako kasi hindi ako sanay sa tinutulugan namin, kundi dahil paulit-ulit kong binabasa sa isip ko ang huling pangungusap na nabasa ko dun sa kwaderno ni Elise. Sana balang araw, mapatawad ko rin ang sarili ko sa pagmamahal sa taong kailanman ay hindi magiging akin. Kung ako ang tinutukoy niya, bakit sinabi niyang hindi ako kailanman magiging kanya? Wala naman akong nobya, wala rin akong asawa. Pero kung hindi ako, sino? Si Dave ba? Si Dave ba na kaibigan ko? Si Dave ba na may asawa na? Muli kong binalikan ang bawat alaalang magkasama kami. Lahat ng tingin niya, lahat ng ngiti niya, lahat ng pagkakataon na akala ko ay may ibig sabihin. Unti-unti kong napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng kabaitan ay pag-ibig. Hindi lahat ng pagngiti ay pag-amin. At hindi lahat ng inakala nating senyales ay totoo. May mga pagkakataon lang talagang gusto nating paniwalaan ang mga bagay na gusto nating makita. Kinabukasan, Mama Mia, maaga kaming tinawag dahil nandun na raw ang service namin. Ako naman ay agad na nagbihis at itinago yung kwadernong nakuha ko. Sumakay ako sa service, hindi kami magkatabi ni Elise. As usual, kami ni Dave ang magkatabi. Hanggang sa makarating na ako sa bahay. Agad akong naligo, pagkatapos ay nagbihis. Dahil sa araw na yun ay may pasok pa rin naman kami. Allowed lang kaming malate dahil nga sa nagkaroon ng aberya, pero hindi naman sinabing dapat ay umabsent kami. Kaya naman pumasok pa rin ako sa opisina. Nasa bag ko pa rin ang kwaderno. Plano kong isauli yun kay Elise. Hindi ko alam kung aaminin ko bang binasa ko yun. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong humingi ng tawad. Ang alam ko lang, mabigat ang konsensya ko. Pagpasok ko sa pantry, nadatnan ko si Dave. Nakaupo siya habang tahimik na umiinom ng kape. "O pre, aga mo yata," bati niya. Ngumiti ako ng pilit. "Ako bang maaga o ikaw? Di ba ako naman ang laging nauuna dito sa opisina?" Natawa lang siya. Hanggang sa napansin niyang wala ako sa sarili ko. "Okay ka lang?" Tumango ako. "Oo." Yun ang sagot ko kahit alam kong halata namang nagsisinungaling ako. Makalipas ng ilang minuto ay dumating si Elise. Pagkapasok niya sa pantry ay agad niyang hinanap ang bag niya. Pagkatapos, pumunta siya sa mesa niya. Sa drawer niya. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Hindi siya mapakali na para bang may mahalagang bagay na nawawala. At alam kong kung ano yun. Kaya lumapit ako sa kanya. "May hinahanap ka ba?" Nagulat siya. Oo. May maliit kasi akong kwaderno, yung lagi kong dala." Sandali siyang tumigil. Napabuntong hininga ako. Nakita ko yun. Bigla siyang namutla. Parang nawala ang kulay ng kaniyang mukha. Ano? Saan? Saan mo nakita?" "Kahapon. Dun sa nag-outreach program tayo. Nakalimutan ko lang ibalik sa'yo kagabi at kaninang madaling araw dahil nagmamadali na ang lahat. Pero dinala ko naman."
Hindi siya agad nagsalita. Sa halip ay tumingin lang siya sa akin. At sa unang pagkakataon simula nung makilala ko siya, ay nakakita ako ng takot at kaba sa mukha niya. Pwede ko na bang makuha? Agad kong binigay sa kanya yung kwaderno. Pagkatapos Mama Mia ay nagsimula na kaming magtrabaho. Ilang sandali pa ay lumapit sa akin si Elise. Sir Jello, pwede ba kitang makausap mamaya? Mahina niyang tanong. Tumango ako at sumagot ng oo. Pagkatapos ng trabaho ay nagkita kami sa maliit na parke na malapit lang sa office. Pareho kaming tahimik. Ako ang unang nagsalita. Nais ko sanang humingi ng sorry. Binasa mo ba? Ilang segundo akong hindi nakasagot. Hindi ko kayang magsinungaling kaya umamin ako, Mama Mia. Pumikit siya. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Sa halip ay mahina siyang ngumiti. Alam ko naman na meron talagang innate na curiosity ang mga tao. Kung ako din naman siguro ang nakakita ng ganito, babasahin at bubuklatin ko naman din siguro. Mas lalo akong nakonsensya. Hindi ko sinasadya, Elise. Totoo ba? Napayuko ako. Hindi. Kung magiging tapat ako sa sarili ko, Mama Mia, hindi naman aksidenteng nabasa ko yung mga nilalaman ng kwadernong yon. Oo nga't aksidente ang pagkakakita ko nito pero hindi aksidente ang pagbabasa ko. Kung magiging tapat ako sa sarili ko, sinadya ko yun. Pinili kong ipagpatuloy ang pagbabasa kahit alam ko naman talagang mali. Pasensya ka na, sabi ko. Tahimik lang siyang tumango. May ilang minutong walang nagsalita sa aming dalawa. Tanging huni ng mga ibon at ingay ng mga dumaraang sasakyan ang naririnig. Hanggang sa hindi ko na rin natiis ang magtanong. Pwede ba kitang tanungin? Tumango siya. Yung lalaki na nasa kwaderno na yan. Si Dave ba? Napansin kong bahagya siyang napangiti. Pero hindi yun ngiti ng isang taong kinikilig. Ngiti yun ng isang taong napagod ng magtago. Unti-unti siyang tumango. Parang may malaking batong bumagsak sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi ako nagsalita. Hindi ako umiyak. Pero pakiramdam ko may bahagi ng puso kong tuluyang gumuho. Matagal na ba? Tanong ko. Halos 3 taon na. 3 taon? Mama Mia, mahigit 3 taon na rin siya sa kumpanya nung mga panahon na yon. Mahigit 3 taon na kaming magkakatabi sa opisina. Mahigit 3 taon na akala ko ako ang dahilan ng mga ngiti niya. Yun pala ay hindi. Isa lang pala akong saksi sa pag-ibig na hindi ko alam. Alam ba niya? Umiling siya. Hindi. Hindi naman dapat malaman pa niya eh. Kasi 'di ba? May nagmamay-ari naman sa kanya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko nung malungkot na sinabi yun sa akin ni Elise. Naalala ko ang asawa ni Dave, Mama Mia. 6 na taon na silang magkasama. 2 taon bilang magkasintahan at 4 na taon bilang mag-asawa.
madalas pang ang ikinukwento sa amin ni Dave ang mga plano nilang dalawa. Kaya pala sinabi ni Elise na hindi kailanman magiging kanya ang lalaking mahal niya. Kasi nga, nakatali na ito sa iba. Tinanggal niya sa kanyang bag ang isang maliit na sobre. May hihilingin sana ako. Ano yun? Inabot niya sa akin. Ikaw na lang sana ang mag-ingat o magsunog nito. Di ko kayang gawin eh. Nung buksan ko ang sobre, nandun ang mga lumang litrato naming lahat sa opisina. Particularly, yung mga litrato na magkakatabi kaming tatlo. Ako, si Elise at si Dave. Bigla kong naalala nung una kong makita ang litrato na nakaipit dun sa notebook na yon. Kalahati lang pala ang nakita ko dahil nakatiklop ito. Kaya inakala kong kaming dalawa lang ang nasa larawan. Nang tuluyan ko itong ibuka dahil nandun nga ito sa sobre ay malinaw na malinaw ang katotohanan. Nasa gitna pala naming dalawa ni Dave si Elise. Si Dave ay nakangiti habang si Elise ay nakatingin sa kanya at hindi sa akin. At sa mga sandaling yun napagtanto kong minsan, ang pinakamalaking kasinungalingang maririnig natin ay hindi naman yun galing sa ibang tao, kundi sa sarili nating pag-asa na pilit binibigyan ng kahulugan ang mga bagay na gusto nating paniwalaan. May mga pagkakataon na mas masakit ang katahimikan kaysa sa sigawan. Magkatabi kami ni Elise sa lumang bangkong kahoy, pero parang magkalayo kami sa isa't isa. Pareho kaming may iniindang sakit. Magkaiba nga lang ang dahilan. Siya, mahalang taong hindi na maaaring maging kanya. Ako, umaasa sa pag-ibig na hindi naman pala para sa akin. Huminga ako ng malalim. Pasensya ka na? Sabi ko. Tumingin naman siya sa akin, Mama Mia. At sinabing, okay lang daw. Alam mo ba? Mahina niyang sabi. Matagal ko nang inisip na sunugin ko na lang ang kwaderno kong ito. Napatingin ako sa kanya. Bakit hindi mo ginawa? Ngumiti siya. Pero ang ngiting iyon ay puno ng kalungkutan. Dahil kapag sinunog ko to, para ko na ring itinangging naging totoo ang naramdaman ko. Wala akong naisagot kasi tama siya. Hindi naman kasalanan ng magmahal. Ang masakit lang ay kapag hindi ka pinili. Maya-maya ay tumayo siya. May sasabihin ako sa'yo. Nung una kong makilala si Dave, akala ko magiging kaibigan ko lang siya. Pero hindi ko naman nakalain na makakaramdam ako sa kanya ng kakaiba. Hindi ko naman nakalain na mamahalin ko siya. Hindi ko naman nakalain na kahit hindi dapat, kahit pinigilan ko, nahulog pa rin ang loob ko sa kanya. Tumangu-tangu lang ako, Mama Mia, habang nagsasalita siya. Dahil ang totoo naiintindihan ko naman talaga siya. Kasi ganun din naman ang naramdaman ko sa kanya. Hindi ko rin nakalain na mamahalin ko siya. Hindi ko rin nakalain na mahuhulog ang loob ko sa kanya. Sorry. Sorry kung nalaman mong nagmamahal ako sa kaibigan mong hindi ko na dapat mahalin. Hindi mo naman kasalanan eh. Ang totoo niyan, Elise, may gusto din akong sabihin sa'yo.
Mama Mia, hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ang bagay na to. Pero bigla ko na lang naisip na siguro panahon na para umamin ako kay Elise. Kasi nagkasala din naman ako sa kanya. Dahil nga, binasa ko yung bagay na hindi ko dapat binabasa at pinakikialaman. At para maging patas kami ay umamin na rin ako sa kanya. Inamin ko ang damdamin kong matagal nang nakatago. Sorry kung habang binabasa ko yan. At nung mga panahon na magkasama tayo, akala ko nahuhulog ka sa akin. Napayuko siya. Napaasa ba kita? Sorry Hindi mo kasalanan, Elise. Pero hinayaan kitang umasa. Hindi. Hindi mo naman sinabing umasa ako eh. Ako yung umasa. Kailanman, di mo naman sinabing mahal mo ko. Hindi mo naman pinangakong may pag-asa ako. Hindi mo naman ako niloko. Ako tong gumagawa ng sariling interpretasyon at sariling kwento sa utak ko. Kaya wag kang mag-sorry, Elise. Ako ang may kasalanan. Pero naisip mo pa rin na may gusto ako sa'yo, 'di ba? So ibig sabihin nun, may mga nagawa ako para maisip mo yung mga ganon. Ang sama kong tao. Hindi. Ako yung nag-assume. Ako yung nagbigay ng ibang kahulugan sa mga pinakita mo. Ngayon lang naging mas malinaw sa akin ang lahat. Sadyang napakabait mo lang talaga. Kaya binigyan ko ng ibang meaning. Sorry Minsan kasi may mga taong katulad ko na nagbibigay kahulugan kahit wala naman talaga. Tumawa ako ng mahina. Nakakatawa nga eh. Sabi niya. Bakit? Tanong ko. Kasi kung iisipin mo, Jello, pareho pala talaga tayong dalawa na talo. Napangiti siya kahit may luha pa sa pisngi niya. Oo nga. Ikaw, mahal mo ang taong hindi ka kayang mahalin. Ikaw naman, mahal mo ang taong hindi ikaw ang pinili. Sagot niya. Tumango ako. Kung ganun, tabla lang pala tayong dalawa eh. Pareho kaming natawa. At sa unang pagkakataon sa gabing yun, hindi kami natawa dahil masaya kami. Natawa kami dahil pareho naming tinanggap ang katotohanan. Lumipas ang mga linggo, unti-unti kaming bumalik sa dati. Hindi na awkward, hindi na rin pilit. Pero may mga nabago. Mas naging totoo kami sa isa't isa. Hindi na kami nagkukunwari. Hindi na kami umaasa sa mga bagay na hindi naman sinabi. Isang araw habang nasa site kami ni Dave ay bigla siyang nagsalita. Pre, nararamdaman ko na parang may umiiwas sa akin eh. Ano? Sa opisina ba? Oo, kilalang kilala mo siya. Sino? Si Elise. Napangiti ako ng mapait. Baka naman, iniisip at imagination mo lang yan. Hindi kaya. Napapapansin ko kasi naging iba eh. Tahimik akong tumingin sa malayo. Alam ko ang dahilan. Oo, totoong umiiwas si Elise sa kanya. Dahil ayaw ni Elise na tuluyang mahulog na nga sa kanya. Pero syempre, hindi ko kayang sabihin yun kay Dave dahil sekreto namin yun ni Elise. Pare, may gusto ka ba kay Elise? Parang tumigil ang mundo ko sa tanong na yun ni Dave. Napatingin ako sa kanya. Napansin ko ang seryosong ekspresyon niya.
Hindi siya nagbibiro. Napabuntong hininga ako. Dati, sagot ko. Dati? Bakit ngayon hindi na ba? Tapos na yun. Hindi na siya nagtanong. Tinapik lang niya ang balikat ko. Makakahanap ka rin ng para sa'yo, pare. Sana nga. Nakangiti kong sagot. Pero sa loob-loob ko alam kong hindi ganun kadali. Hindi mo naman pwedeng utusan ng puso na kalimutan ng isang taong halos araw-araw mong nakikita, hindi ba? Hindi ko alam noon, Mama Mia, na hindi pa pala nagtatapos ang kwento. Na yung kwadernong nabasa ko, hindi pa pala nauubos ang kwentong nandun. May mga pahina pa pala na bagong sulat. Mga pahinang hindi ko nabasa. Mga pahinang isinulat matapos niyang mabawi iyon sa akin. At sa mga pahinang yun, may isang lihim na kahit siya ay hindi pa kayang aminin. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti kong binalik ang sarili ko sa dati kong buhay. Trabaho sa umaga, overtime sa gabi. Kape kapag pagod na. At tahimik na pag-uwi sa maliit kong apartment. Hindi naging madali. May mga araw na akala ko ay maayos na ako, tapos bigla ko na namang maalala ang isang simpleng bagay. Kapag nakakita ako ng fountain pen sa bookstore, kapag naamoy ko ang paborito niyang vanilla coffee, kapag nadadaan ako sa akasya sa likod ng building, doon ko muling nararamdaman ng sakit. Hindi na kasing tindi ng dati pero nandun pa rin. Parang peklat. Hindi na dumudugo pero hindi na rin nawawala. Samantalang si Elise ay lalo pang naging tahimik. Hindi na siya gaanong sumasabay sa amin sa tanghalian. Dati, Mama Mia, naging close kaming dalawa. Dati ang iniiwasan niya lang ay si Dave. Pero kalaunan, maging ako ay iniwasan na rin niya. Kasi ang sabi niya, para daw makamove on din ako sa kanya, Mama Mia. Para daw maging maayos na ang nararamdaman ko. Kapag may company gathering, maagang umuwi si Elise. At si Dave, abala naman sa mga projects sa opisina. Lalo pa't naging abala si Dave nung nalaman niyang buntis na ang asawa niya. Mama Mia, madalas pa akong ayain ni Dave na maging ninong ng anak nilang dalawa. Natawa nga ako eh. Siyempre, automatic na yun. Bilang matagal na kaming dalawang magkaibigan. Kilalang kilala na namin ang isa't isa. Hanggang sa isang Biyernes ng hapon, ipinatawag ako ng HR, Mama Mia. Sir Jello, pwede ka bang dumaan mamaya sa opisina? May sasabihin lang ako sa'yo. Pagkatapos kong i-inspect ang isang project ay agad akong pumunta sa office ng HR. Ano kasi, Sir Jello? Kailangan mong mag-conduct ng exit interview sa isa sa mga tao mo. Ano? Exit interview? Bakit may magre-resign ba? Bakit di dumaan sa akin? Ano kasi, ang sabi niya, emergency daw yung pag-exit niya. Kailangan daw agad-agad. Pero sabi ko, kahit exit interview lang. Bago mag-uwian ngayong araw. Para naman maging maayos ang lahat, 'di ba? Para kung may sakaling i-turn over na ngayon. Bakit di na ba siya magre-render ng 15 days? Gaya ng napirmahan nating mga kontrata? Hindi na raw, sir eh. Emergency daw po talaga. Okay, sige. Isisingit ko na lang bago mag-alas 5 ng hapon ngayon. Sino ba yan? Sino bang mag-e-exit interview? Si Elise po, sir. Mama Mia, halos mabitawan ko pa ang bit-bit kong iced coffee mula sa labas ng opisina.
Hindi man lang ako handa sa balitang yon. Hindi ako handa na magre-resign na si Elise. Si Elise? Bakit daw kamo? Ay, sabi po, emergency ang dahilan, family matters. Pero kayo na lang po ang magtanong. Total, mag-e-exit interview naman kayo. Sasabihin ko po ba before 5 p.m.? Ay hindi, sabihin mo na ngayon na. Papuntahin mo na lang sa office. Mama Mia, nakita ko ang pagkagulat sa mukha ng HR. Siguro nagulat siya dahil ang sabi ko kanina mamaya bago mag-uwian. 2:00 pa lang yun ng hapon eh. Kaya siguro nagulat siya dahil nung nalaman kong si Elise ay agad-agad kong pinapunta sa office ko. Makalipas ang ilang minuto, inayos ko ang sarili ko, Mama Mia. Dahil alam kong pupunta na si Elise. At hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Ilang minuto lang ang lumipas ay may kumatok na sa office door ko. Sir Jello? Boses ni Elise ang nasa labas. Come in, sabi ko. Pagpasok niya ay nakita kong hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Sit down. Umupo siya sa isang silya sa tapat ng office table ko. Agad ko siyang tinanong. Totoo ba that you're resigning? Yes po, sir. Bakit? Personal matters po. Is it because of Dave? No, sir. Mabilis niyang sagot. Ano pala talaga ang dahilan? Sir, if you don't mind, ayoko na sanang sabihin. Basta po, important matters po. May problema ka ba, Elise? Napansin ko kasi this past few days, may mga pagkakataon na kung hindi ka late, absent ka. Kaya nga po, sir, ayoko maapektuhan ng kumpanya dahil sa mga personal at family problems ko. Ang gusto ko lang po sana umalis na. Don't worry, sir. Nakalista naman po lahat ng mga iti-turn over ko. Inilista ko po lahat kung saan ninyo makita yung mga trinabaho ko para agad yung makita. Sorry po talaga kung hindi na ako makakapag-render ng 2 weeks. Bakit nga pala hindi ka makakapag-render ng 2 weeks? Basta po emergency. Please sir, huwag niyo na po akong pahirapan. Marami na po akong problema. Sana naman kahit ito lang, ibigay niyo na sa akin. Mama Mia, nagulat ako sa mga sagutan ni Elise sa akin. Hindi ko akalain na ganun na siya kaatat umalis. Sino ba naman ako para pigilan pa siya, hindi ba? Agad kong pinirmahan yung resignation letter niya. Sabi ko sa kanya, kung pwede mag-usap muna kami mamaya after work. Kaya lang, nagkaroon ng aberya ang isang site. Agad akong pinapunta doon ng boss namin. Pagbalik ko, mga 7 p.m. wala na si Elise. Bakante na rin ang mesa niya. Ang tanging naiwan doon ay ang mga instructions at ang mga isinulat niya kung saan makikita ang mga pinagtatrabaho niya this past 4 years. Mama Mia, agad kong tinawagan ng numero ni Elise. Gusto ko sana siyang makausap kahit over dinner lang. Gusto ko sanang makapagpaalam kami ng maayos sa isa't isa. Kaya lang, out of coverage area na ang phone number niya. Ganun kadali. Agad-agad. Ang ginawa ko ay nag-drive ako papunta dun sa inuupahan niyang apartment. Pero pagdating ko dun, napakadilim. Ayoko namang makaistorbo sa mga kapitbahay kaya inisip kong bumalik na lang kinabukasan since Saturday naman. Katok kasi ako ng katok pero walang sumasagot. Kinabukasan ay maaga akong gumayak at pinuntahan si Elise dahil sa kagustuhan ko ngang makausap muna siya. Kaso lang, Mama Mia,
Kaso lang, wala talaga. Tapos may nakapagsabi sa akin na yung babaeng nakatira daw doon 2 araw nang hindi umuuwi. Itinuro naman ako nung nagsabi sa akin kung saan ang landlady ng apartment na yun. Nung tinanong ko ang apartment landlady ay sinabi niya sa akin na tapos na daw ang lease contract ni Elise 3 days ago pa at hindi raw ito nag-renew. In short, Mama Mia, wala po akong kaalam-alam kung paano kontakin si Elise. Wala akong kaalam-alam kung paano ko siya hahanapin. Kasi nung tinanong ko yung HR tungkol sa personal background ni Elise ay hindi naman nila pwedeng sabihin sa akin. Bawal daw yun sa batas. Data Privacy Act nga raw. Kaya naman, Mama Mia, ganun na lang ang nangyari. Isang araw, bigla na lang naglaho na parang bula sa buhay ko si Elise. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Hindi naman kami. Wala naman talaga kaming kahit na anong relasyon pero sobra po akong nasaktan sa pag-alis ng babaeng mahal na mahal ko pa rin. Pero tulad nung dati, binuhos ko pa rin ang atensyon ko sa pagtatrabaho. Hanggang isang araw, tinawagan ako ng isang unknown number. Nagulat ako, Mama Mia. Hindi ko kilala ang numerong yon. Normally, hindi naman ako sumasagot ng mga numbers na hindi ko kilala. Pero ewan ko ba, parang may nagtulak sa akin noon na sagutin ang tawag na yon dahil yun ay mahalaga. Hello? Hello? Who's this? Tanong ko. Babae ang nasa kabilang linya, pero hindi pamilyar ang boses niya. Hello, kayo po ba si Sir Jello? Yes, ako po. Hi, sir. Ako po si Sheila, kapatid ni Elise. Nagulat ako nung marinig ko ang pangalan ni Elise, Mama Mia. Sinigurado ko pa. Binigay ko pa ang apelyido kung sakaling siya ba talaga yun o hindi. At nung kinumpirma nung Sheila na ang Elise na iniisip ko at ang Elise na tinutukoy niya ay iisa, ay agad akong kinabahan. Nagulat din ako kung bakit ako ang kailangan niyang kausapin. Ano pong meron? Nasaan po si Elise? Kumusta na po siya? Sir Jello, kung bakante po kayo mamaya, may ipapadala po akong address sa inyo. Puntahan nyo na lang po. Mama Mia, pagkatapos noon ay binabaanan niya yung tawag. Halos 15 minutes akong nag-antay, Mama Mia, para sa sinasabi niyang ipapadala niyang address. Kala ko nga prank lang. Kala ko nga may nang titrip lang. Dahil 15 minutes bago dumating yung text. Pagdating ng text, ay nagulat ako dahil sobrang pamilyar nung address, Mama Mia. Building number yun. Agad akong nag-time out sa trabaho. Agad akong nag-half day. Hindi ko na inantay ang pagtatapos ng trabaho ko. Mama Mia, pumunta ako dun sa address. At laking gulat ko dahil ang address na yun, Mama Mia, ay isang funeral parlor. Agad na may sumalubong sa akin na isang babaeng kamukha ni Elise, pero mas bata. Sino po sila? Tanong niya. Nabusesan ko siya. Eto yung babaeng kausap ko kanina sa telepono. Nagpakilala ako at agad niya akong sinamahan papunta sa isa sa mga silid. Mama Mia, nandun sa silid na yun ay si Elise. Nagulat ako dahil nakahiga na siya sa isang puting kabaong. Anong nangyari?
Bakit nandito si Elise? Hindi ko na napigilang maging hysterical. Lalaki ako pero hindi po ako handa sa nakita kong balita, Mama Mia. Ang babaeng naging laman ng mga panaginip ko simula nung umalis siyang biglaan ay nandito nga sa harap ko pero nakalagay na sa isang puting kabaong. Mama Mia, agad na pinaliwanag sa akin ng kapatid ni Elise ang nangyari. Ano po, Sir Jello? Namatay po siya dahil sa komplikasyon sa panganganak. Panganganak? Nagulat ako sa sumunod niyang sinabi. Opo, hindi nga rin namin po alam eh. Hindi rin namin alam kung sino ang ama ng pinagbuntis niya. Hindi din namin alam kung sino ang boyfriend niya. Basta na lang siya biglang dumating sa probinsya namin isang araw. At sinabi niya, nag-resign na raw siya. Pagdating niya doon, parang wala siya sa kanyang sarili. Laging tulala. May kausap siya sa cellphone pero lagi siyang umiiyak. Nakikiusap. Hindi namin masigurado. Hanggang sa nalaman na nga namin na manganganak na pala si ate. At nung sinugod namin siya sa ospital, maraming dugo nang nawala sa kanya. Hindi kinaya ng mga doktor na iligtas silang dalawa ng bata. Yung bata lang ang naligtas. Habang si ate, ayan, nawala. 3 araw na siyang nawala, Sir Jello. Hinalugog ko mga gamit niya at nakita ko yung contact number mo. Kaya kita tinawagan. Hindi ko alam pero naisip ko na baka dapat mong malaman. Mama Mia, tumulo na ang mga luha sa mga mata ko. Hindi ko akalaing ang babaeng matagal kong hinanap. Ang babaeng bigla na lang nawala, patay na pala nang muli kong mapagmasdan. To cut the long story short, Mama Mia, nabuntis si Elise. Hindi alam ng mga magulang niya kung sino ang nakabuntis sa kanya pero ako may ideya ako kung sino. Pagkatapos maikwento sa akin ng kapatid ni Elise ang nangyari ay agad akong umalis. Nagpaalam ako, Mama Mia, at ang sabi ko babalik lang ako kinabukasan. Malayo kasi ang address na yun. Probinsya na. Halos 2 oras ang biyahe mula sa pinagtatrabahuan ko. Pero wala akong pakialam. Pumunta pa rin ako babalik sa opisina dahil gusto kong makausap ang sa tingin ko ay salarin sa pagbubuntis ni Elise. Pagdating ko sa office ay halos wala ng tao. Mag-aalas 6 na rin kasi noon ng gabi. Kala ko nga hindi ko na siya maaabutan pero naabutan ko siyang papalabas na sa office niya. Walang iba kundi si Dave. Kailangan nating mag-usap, Dave. Oh pare, may problema ba? Bakit parang galit na galit ka? Kailangan nating mag-usap at magmadali ka. Dahil baka hindi na ako makapagtimpi at makuha pa sa mga CCTV ng opisinang to ang gagawin ko sa'yo. Oh pare, easy lang. Ano bang nagawa ko Prank ba to? Bilisan mo na dyan. Agad kaming pumunta sa parking lot. Pinapasok ko siya sa kotse ko. Ikaw ba ang ama ng pinagbubuntis ni Elise? Mama Mia, dun siya gulat na gulat. Pare, ano bang sinasabi mo? Umamin ka na, Dave. Alam kong hindi basta-basta magpapagalaw si Elise sa mga lalaking hindi niya gusto. At alam kong alam mo na gusto ka niya. Ikaw ba ang ama ng pinagbubuntis niya? O pinanganak niya? Pinanganak? Nanganak na si Elise? Pwede ba wag mong ibahin yung usapan? Umamin ka na nga, Dave. Oo, pare. Nagkamali ako. Nagkamali kami ni Elise.
Pero nagkasundo naman na kami na wala na kaming pakialamanan. Kaya nga siya nag-resign eh. So ano ibig mong sabihin? Iiwanan mo ang responsibilidad mo sa bata? Alam mo bang patay na si Elise, pare? Dun siya nagulat, Mama Mia. Wala siyang kaalam-alam na patay na rin ang babaeng nabuntis niya. Anong patay? Oo, pare. Patay na si Elise. Pero buhay yung anak niyo. Ano bang plano mo, ha? Iiwanan na lang sa ere si Elise? Iiwanan na lang sa ere yung anak ninyo? Mama Mia, hindi ko na lang idedetalye lahat ng pinag-usapan namin pero nasuntok ko po ng mag-asawang suntok ang kaibigan ko nung gabing yun bago kami maghiwalay. At kinabukasan gaya ng inaasahan ay nag-file siya ng resignation. Nakiusap siya sa akin na wag ko siyang isumbong sa asawa niya na noon ay kakapanganak pa rin. 3 months pang nanganak ang asawa niya. Ayaw niya na malaman ng asawa niya dahil baka ma-stress ito at hindi daw kayanin. Hindi naman daw nila sinasadya ni Elise ang nangyari. Nagkainuman lang daw sila isang gabi dahil sa problema ni Elise sa pamilya at sa problema niya raw din sa kanyang asawa. Hindi naman niya alam na mangyayari daw yun. Mama Mia, ito po ngayon ang problema ko. Alam ko po ang katotohanan. Hindi ko sinabi sa mga magulang ni Elise na kilala ko ang ama ng kanilang apo. Nailibing na nga rin pala si Elise, Mama Mia. Hindi pumunta doon si Dave. Di ko alam kung bakit itong lalaki pang ito ang inibig ni Elise. Itong lalaking walang bayag, walang pakialam. Sa ngayon ay hindi ko po alam kung anong dapat kong gawin. Dapat ko bang sabihin sa asawa ni Dave ang buong katotohanan? Dapat ko rin bang sabihin sa mga magulang ni Elise kung sino si Dave sa buhay nila? O dapat bang manahimik na lang ako at hayaan na lang ang mga nangyari? Hindi pa rin po ako pinapatulog ng konsensya ko. At ako man, Mama Mia, ay nagluluksa pa rin hanggang ngayon dahil sa pagkawala ni Elise. Ano po ba ang dapat kong gawin? Please, tulungan niyo po ako. Jello. Uy, grabing kwento naman ito. Naku naman. Ano bang dapat gawin ni Jello? Alam mo, Jello, hindi ko rin alam. Kasi, alam niyo naman, 'di ba? Yung motto ko sa life, the truth will set you free. Pero, sa pagkakataong to, ang truth, kayong dalawa lang ni Dave ang nakakaalam tungkol sa sekreto na yan, 'di ba? Kasi kayong tatlo lang ni Elise ang nakaalam eh. Ikaw nga ang huling nakaalam kung tutuusin. Pero dahil wala na si Elise, kayong dalawa na lang ni Dave. Pero naguguluhan ako dahil una sa lahat, ayoko masaktan yung asawa ni Dave dahil hindi niya deserve yun. Pangalawa, gusto kong magbayad si Dave sa kasinungalingan niya. Pangatlo, karapatan din ng bata, nung anak ni Elise at ni Dave, na malaman kung sino ang kanyang ama. Karapatan din ng mga magulang ni Elise na malaman kung sinong ama ng batang sila ngayon ang tumataguyod, 'di ba? Ay nako, nakakalito. Pero kung ako ang nasa Jello, kung ako yan di ko naman sinasabing ito ang gawin mo, pero if I were in your situation, kakausapin ko yung asawa ni Dave. Yun ang una kong kakausapin dahil kahit na ayoko siyang masaktan, may karapatan naman siyang malaman na yung iniisip niyang masaya at buong pamilya inaanay na pala sa katauhan ng asawa niyang si Dave. Kung ako, yun ang una kong gagawin. Sasabihan ko yung asawa, tapos sasabihan ko rin yung mga magulang ni Elise. Namatayan sila ng anak 'di ba? The least na
mapunta sa kanila is malaman ang tungkol sa buong katotohanan ng pagkatao ng apo nila. Parang ganun. Anyways, kayo ba? Ano bang tingin nyo? Ano bang dapat niyang gawin? Nalilito na rin ako eh. Di ko alam kung dapat ba o hindi dapat. Kayo nga mag-advise dito kay Jello guys. Kayo nga mag-comment dyan. Ayan po sa baba ang ating comment section. Mag-comment po kayo dyan ha. Kung ano ba talaga ang dapat gawin ni Jello. Dapat ba niyang sabihin o dapat bang manahimik na lang siya at wag nang makialam? Kayo na po ang bahala. Kapal din naman ang mukha ng Dave na to. Nalaman niyang nakabuntis siya tapos parang wala lang. Oy mga guys, kung yung mga side chick ninyo, nabuntis ninyo, hindi ibig sabihin nun na, 'di ba, basta-basta na lang. Kasi may batang nadadamay eh. Tapos kayo mga babae, please, huwag kayong pumayag na maging side chick. Maawa naman kayo sa sarili ninyo. Maawa kayo sa mga bata na pwedeng madamay in case na mabuntis kayo. At maawa kayo sa kahihiyan na maibibigay ninyo sa inyong pamilya. Okay? So kayo nang bahala mag-advise dyan dahil ako talaga, kung ako ang nasa sitwasyon, ay nako, mangingialam talaga ang mamamiya ninyo na ito. So, kayo na po ang bahala. Anyways, maraming salamat, Jello, sa pagbabahagi mo ng inyong kwento ni Elise at ni Dave dito sa ating programa. Kung kayo po ay may oras dyan, like naman at paki-share ng ng video o ng kwentong ito please. At syempre mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel. Kung hindi pa po kayo subscriber, ano pa bang inaantay nyo? Subscribe naman na. At nako, bago tayo umalis, mag-hello muna ako sa ating pong mga kasuki na mga members nitong ating channel. Maraming salamat po sa inyong pananatili at sa inyong pagmamahal. Maraming thank you. Ayun, kay Rico Sedanco. Hi, Rico Sedanco. Ernesto Boyce, Miriam Gutierrez, Freaky, Rose Arevalo, Alpha Garcia, Colleen Bueno, Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Gimaras Girl, Benson Boycer, Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, at Mila Raduban. May isang nawala. Si Evelyn Kawit. Nawala si Evelyn Kawit. Baka babalik yun in the near future. Ganun. Anyways, hello din ako sa ating mga kasuki na mga subscribers na kahit hindi pa magawang magpa-member sa ngayon, nandito naman at nakikinig lagi sa atin. Hi ako kay Chrislyn Cabael, kay Gigi Ganueles, maraming salamat listening all the way from Singapore. Richard Parr, hello sa'yo. Hi din kay Ernesto Lapaz. Maraming salamat kay Robert Gabagat. Hello din kay MJ Lu. Angie San Carlos Kapungkol from Hong Kong. Christina Season, Fredeline Balao, Alcura Ukit, Ruby Ramos, Melody Jane Prado. Ang ganda naman ang pangalan mo, Melody Jane. Charlene Baclohan, Mika Mamawag. Maraming salamat. Heart Marie Potot, tama po ba? Hi din ako kay Miss J, kay Sally Buma, kay Liza Pecayo, maraming salamat. Rachel Joy Querber, Jeboy Palaboy, Leticia Flores, Rose Mendiola, maraming salamat Rose Mendiola. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, Vivian Fernandez, hello sa'yo. Sa mga hindi po natin nabasa, wag po kayo mag-alala dahil baka sa susunod nating upload, pangalan nyo na ang mababanggit at masya-shoutout natin dito. Thank you very much to all of you hanggang sa susunod po nating kwento. Paalam, I love you. Mwah! Buyers!